Magandang araw! Tayo nang talakayin ang GMRC4, Quarter 1, Week 3, Day 3 to 5, sariling tungkulin sa pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata. Ikatlong araw. Base sa ating nakaraang aralin, paano mo maipakikita ang pagiging magalang sa karapatan ng kapwa-bata? Sa araw na ito, kayo ay inaasahang maipakikita ang sariling pagganap sa sariling tungkulin sa pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata bilang tanda ng pagiging magalang. Kung nilabag ang iyong karapatan bilang bata, ano ang mararamdaman mo? Bakit? Ang pangungusap na maipakikita sa sariling pagganap ang sariling tungkulin sa pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata bilang tanda ng pagiging magalang ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagpapakita ng respeto at pagkilala sa karapatan ng ibang bata bilang isang palatandaan ng pagiging magalang. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang sariling pagganap at sariling tungkulin, binibigyang diin ang personal na responsibilidad ng bawat isa na ipakita ang respeto sa karapatan ng iba. Sa madaling salita, ang pangungusap na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging responsable sa pagkilala at pagtupad sa mga karapatan ng ibang bata na nagdudulot ng isang magalang at maayos na pakikitungo sa isa't isa. Ano-ano sa tingin ninyo ang mga dapat gawin upang maipakita ninyo ang inyong pagtupad sa sariling tungkulin sa pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata na nagpapakita ng iyong pagiging magalang at responsableng miyembro ng komunidad? Pangkatang gawain. Sa pamamagitan ng gawain na ito, inaasahang naiintindihan at napipili ang tamang sagot kaugnay sa iba't ibang paksa na may kinalaman sa karapatan ng bata bilang tanda ng pagiging magalang. Unang pangkat, kampanya para sa child-friendly school. Magsagawa ng kampanya upang gawing child-friendly ang inyong paaralan. Ito ay maaaring maglaman ng pagpapalaganap ng mga child-friendly policies, pagtayo ng mga pampublikong playground at pag-promote ng kalidad ng edukasyon para sa mga bata. Ikalawang pangkat, pamamahagi ng karapatang bata pamphlets. Mag-design at mag-print ng mga informational pamphlets tungkol sa mga karapatan ng mga bata. Ipaskil ito sa information board ng inyong paaralan. Ikatlong pangkat, pagganap tungkol sa karapatan ng bata. Isagawa ang isang pangkatang pagsasanay o pagtatanghal na naglalayong ipakita ang mga kwento o skit na nagpapakita ng mga sitwasyon kung saan naaapektuhan ang mga karapatan ng mga bata. Ika-4 na pangkat, child rights essay writing. Gumawa ng essay para sa mga bata at kabataan tungkol sa kahalagahan ng mga karapatan ng bata. Ito ay isang paraan ng pagpapalaganap ng mensahe sa kanilang sariling mga boses. Paglalapat at paglalahad. Youth Forum. Magsagawa ng Youth Forum kung saan kayo ay magbahaginan ng inyong mga opinyon tungkol sa mga karapatan ng mga bata at kung paano ninyo ito naiintindihan. Ika-4 na araw. Ano ang pinakamahalagang aspeto ng karapatan ng mga bata na may kinalaman sa edukasyon? Ating ipagpatuloy sa araw na ito ang ating aralin kahapon at kayo ay inaasahan na makibahagi sa ating talakayan. Kapag narinig mo ang salitang pagkilos, ano ang unang pumapasok sa isip mo?
Ang pagsasakilos ng mga tungkulin sa pagkilala sa mga karapatan ng kapwa-bata ay tumutukoy sa mga hakbang o gawain na naglalayong mapanatili at maisulong ang mga karapatan ng mga bata. Ito ay may kinalaman sa pagkilala, pagprotekta at pagtupad sa mga karapatan ng mga kabataan batay sa mga international na kasunduan at patakaran tulad ng United Nations Convention on the Rights of the Child, UNCRC. Sa pangunahin, ang pagsasakilos na ito ay nagsasaad na ang mga tao, institusyon at gobyerno ay may responsibilidad na kilalanin at tiyakin ang mga karapatan ng mga bata. Kabilang sa mga karapatan ng mga bata, ang karapatang mabuhay, karapatang makamit ang edukasyon, kalusugan, proteksyon, laban sa pang-aabuso at eksplorasyon at iba pa. Sa konteksto ng pagsasakilos ng mga tungkulin, ang mga sumusunod ay mga halimbawa ng mga hakbang na maaaring isagawa. Edukasyon, pagpapatupad ng mga programa na nagpapalakas sa karapatang pang-edukasyon ng mga bata, kabilang ang akses sa libre at dekalidad na edukasyon. Kalusugan, pagsasagawa ng mga hakbang upang matiyak na ang mga bata ay may akses sa mga serbisyong pangkalusugan tulad ng check-ups, bakuna at iba pang pangangalaga sa kalusugan. Proteksyon, pagpapalakas ng mga mekanismo at patakaran laban sa pang-aabuso, eksploitasyon at iba pang panganib sa kaligtasan ng mga bata. Partisipasyon, pagbibigay ng mga pagkakataon sa mga bata na maipahayag ang kanilang opinyon at maging bahagi ng mga desisyon na may kaugnay sa kanilang buhay at kapakanan. Pagtuturo, pagsasagawa ng malawakang pagpapahayag ng mga pang-edukasyon upang ipaalam sa mga bata ang kanilang mga karapatan at responsibilidad. Pagpapalaganap ng kamalayan, paglulunsad ng mga proyektong nagpapalaganap ng kamalayan tungkol sa mga karapatan ng mga bata sa pamamagitan ng media, edukasyon at iba pang mga platform. Sa kabuuan, ang pagsasakilos ng mga tungkulin sa pagkilala sa mga karapatan ng kapwa-bata ay nag-uudyok sa mga tao at institusyon na hindi lamang kilalanin ang mga karapatan ng mga bata, kundi aktibong kumilos upang itaguyod at mapanatili ang mga ito sa lahat ng aspeto ng buhay ng mga kabataan. Pagtataya, magsagawa ng mga skit o role-playing activities na naglalarawan ng mga sitwasyon na may kinalaman sa mga karapatan ng mga bata. Ikalimang araw. Magbigay ng sitwasyon kung paano mo maisakikilos ang mga tungkulin sa pagkilala sa mga karapatan ng kapwa-bata. Sa araw na ito, ay ipagpapatuloy natin ang aralin kahapon at kayo ay inaasahan pang makapagbibigay ng mga magagalang na patunay na ang sariling tungkulin sa pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata ay mahalaga sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan. Kung ikaw ay nagbibigay, naghihintay ka rin ba ng kapalit? Bakit? Ang nagmamalasakit sa iba sa sariling kaligayahan ay magbubunga.
Ang pangungusap na nakapagbibigay ng mga magagalang na patunay na ang sariling tungkulin sa pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata ay mahalaga sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan, ay nagpapahayag ng kahalagahan ng pagtupad sa mga obligasyon at tungkulin tungo sa mga kapwa-bata at kung paano ito makatutulong ng kaayusan at kapayapaan sa lipunan. Ito ay nagsasabi na ang pag-unawa at pagkilala sa mga karapatan ng ibang mga bata ay may malalim na ugnayan sa pangangalaga ng harmonya o pagkakaisa sa lipunan. Sa pamamagitan ng pagtupad sa sariling tungkulin na igalang at protektahan ang mga karapatan ng iba na itataguyod ang respeto, pagkakasundo at pagsasamahan sa komunidad. Kapag ang bawat isa ay sumusunod sa kanilang mga responsibilidad sa pagkilala sa karapatan ng iba, nagiging mas madaling makamtan ang kaayusan at kapayapaan. Sa madaling salita, ang pagtupad sa mga tungkulin at pagkilala sa mga karapatan ng kapwa-bata ay nagbibigay daan sa mas maayos na ugnayan at samahan sa lipunan na naglalagay ng pundasyon para sa isang mapayapang pamayanan. Humanap ng kapareha. Pag-usapan ng magkapareha ang mga magagalang na patunay na ang sariling tungkulin sa pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata ay mahalaga sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan. Siguraduhing makapagbibigay ng ideya ang magkapareha tungkol sa paksang pinag-uusapan. Paglalapat at paglalahad. Bakit sinasabing ang sariling tungkulin sa pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata ay mahalaga sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan? Magbigay ng mga patunay na halimbawa. Bilang isang batang mag-aaral, paano mo ipakikita ang iyong mga sariling tungkulin sa pagkilala na ang karapatan ng kapwa-bata ay mahalaga sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan? Kung nagustuhan ninyo ang bidyong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ito sa inyong mga kaibigan. Kita-kits ulit sa Alice!